Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin. Magsiyo po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, salamat na naman dahil una ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman po kami ng isang pagkakataon sa aming buhay, Lord. Salamat po. Lord, nagpapasalamat din po ako sa umagang ito dahil binigyan mo na naman ako ng chance para makapag-share po ng iyong mga salita. Lord, lahat po ng makikinig ng iyong mga salita ay buksan mo po ang puso at isipan para lubusang itong maintindihan. And Lord, I pray na ang iyong mga salita na aming naririnig na babasa everyday, maisabuhay namin ito. Turuan mo po kami, gabayan mo po kami, samahan mo po kami, Lord God. At ganun din po ako, Lord. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, proteksyonan sa aking pag-share po ng iyong mga salita upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyo, Lord God. Lord, hindi lang ang makikinig ng iyong salita, kundi pati ang nagsishare nito ay maisabuhay din ang iyong mga salita, Lord. Lord, kiniklaim namin ngayong umagang ito na tagumpay na naman po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Dahil kasama ka namin, dahil narito ka, Lord God. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Again mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-share, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo rin po yung aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa iba at bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Kahapon, shinare ko po sa inyo ang 119 na Psalms. Nandito pa rin po tayo. Dahil sabi ko nga po kahapon, napakahaba nitong Psalm 119. Ito po ay 176 verse mga kapatid, verses. Napakarami nito. Kahapon i-share ko sa inyo yung verse 1 to 3 at ngayon ang aking i-share ay dito po sa verse 17 hanggang 24 yung aking i-share sa inyo. So, I hope na mag-focus po tayo para maintindihan natin yung sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. So, verse 17 hanggang 24, sabi po dito, ipadama nyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod, upang patuloy akong makasunod at makapamuhay ng ayon sa iyong salita. Buksan niyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan. Ako'y pansamantalang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Sinasaway niyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. 22, ilayo niyo ako sa kanilang panghihiya at pangungutya dahil sinusunod ko ang inyong mga turo. 23, kahit na magtipon ang mga namumuno at mag-usap laban sa akin, akong lingkod niyo ay patuloy na magbubulay-bulay ng inyong mga tuntunin. At lastly, verse 24, ang inyong mga turo ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at nagsisilbing tagapayo. Salamat sa salita ng ating Diyos. Mga kapatid, verse 17, ipadama nyo ang inyong kabutihan sa akin na inyong lingkod,
upang patuloy ako makasunod at makapamuhay ng ayon sa inyong salita. Yung Word of God na ating binabasa. Everyday, nakikinig tayo ng mga preaching, mga sharing sa YouTube. Mga kapatid, I pray na ito'y pinapakinggan at isinasabuhay natin. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. Kagaya ng panalangin ito ni David na talagang lahat sinasabi niya. Sinasabi niya yung gusto niyang sabihin sa Diyos, kung paano niya pasalamatan, kung paano siya humihingi ng tulong para makasunod, maisapamuhay ang salita ng Diyos. At ito yung magamit niya sa pang-araw-araw na kanyang pamumuhay. Sinabi niya na kahit may nangungutya, mga hambog, kailangan salita ng Diyos yung kanyang daladala para hindi siya mapahiya. Para ang isasagot niya ay yung Word of God mismo. Buksan niyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan. Dahil lahat ng utos ng Diyos ay napakabuti, napakaganda. Talagang ang salita ng Diyos, yan yung nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay na makakaya natin ang lahat ng pagdadaanan natin o pinagdadaanan natin dito sa mundong ito. Pagsubok, nandyan yung sakit at karamdaman, iba yung kahirapan. Makakaya natin yan basta meron tayong pinanghahawakan salita ng ating Diyos. Ako'y pansamantalang nandito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag nyo sa akin ang inyong mga utos. Nandito tayo sa sanlibutan. Nakikipaglaban tayo dito sa napakaraming bagay, lalo-lalo na doon sa mga gawa ng masama, diba? Gawa ng kaaway, yung panunukso nito. Kaya sabi ni David, buksan niyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan. Buksan yung ating puso at isipan, kaya nga may panalangin tayo, Lord, na buksan mo po yung aming puso at isipan para maintindihan namin ang iyong salita. Para maintindihan natin ito ng lubusan. Ang lahat ng utos ng ating Diyos. Ako'y pansamantala, sabi niya, na nandito. Lahat tayo nandito sa mundong ito. Nandito tayo sa sanlibutan. Sabi ko nga, nakikipagbaka, nakikipaglaban tayo dito sa mundong ito. Sa lahat ng bagay, lalo-lalo na sa gawa ng kaaway. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Yan din ba ang ating hinahangad? Yung malaman, maintindihan, maunawaan natin yung pinag-uutos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat ganyan din po ang ating puso at isipan. Hinahangad sa lahat ng oras na malaman ang utos ng ating Diyos. Intindihin mabuti. Pagbulay-bulayan, ibig sabihin balik-balikan natin araw at gabi yung ating nabasa ngayong araw na ito. Mamaya balikan natin, mamaya pakinggan natin ulit. Ganyan dapat ang ginagawa natin para talagang maintindihan natin at maisabuhay ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa atin. Sinasaway nyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Sinusuway, sinusumpa yung mga ayaw sumunod, yung patuloy na namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa paggawa ng masama, namumuhay sa pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, paggawa ng hindi maganda. Sinusuway yan ng Diyos. At malamang mapalo ng ating Diyos. Ilayo nyo ako sa kanilang panghihiya at pangungutya dahil sinusunod ko ang inyong mga turo. Ilayo sa kanilang panghihiya at pangungutya. Dahil tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, binabalik-balikan, isinasabuhay, humihingi si David na ilayo siya sa pangungutya. At sabi rito, pang hihiya ng mga taong yun.
23, kahit na magtipon ang mga namumuno at namumuno at mag-usap laban sa akin, akong lingkod nyo ay patuloy na magbubulay-bulay sa inyong mga tuntunin, no? Kahit maraming sinasabi ang iba, nandyan nga yung pangungutya, pampapahiya, ay patuloy pa rin tayong magbabasa, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nga yun yung ating sandata, ang salita ng ating Diyos. Ang inyong mga turo ay nagbibigay sa akin ng kagalakan at nagsisilbing tagapayo. Nagagalak ba tayo, kagaya ni David, sa Word of God na ating nadidinig, o masabi lang na nagbasa na ako, nakinig na ako, okay na yun? Dapat ito'y ikinagagalak natin basahin dahil may ibig sabihin meron na namang pagtuturo ang ating Diyos sa atin. Meron na naman sasabihin, meron na naman ipapayo ang ating Diyos. Kaya dapat sabik tayo na makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos everyday. Yan dapat ang nasa puso at isipan natin. Dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito ay buhay natin. Ito ay shield, armas ng ating buhay, mga kapatid. Dahil sabi ko nga kanina, nandito tayo sa mundong ito na nakikipaglaban sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, lalo-lalo na doon sa gawa ng kaaway, sa masasama, sa panunukso, yun nga yung pangungutya. Nandito tayo sa mundong ito. Walang iba kundi ang salita ng Diyos yung dapat natin dala-dala sa ating buhay para kayanin natin, mapagtagumpayan natin ang laban natin dito sa mundo. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Yan po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. I-share din natin ito sa ibang tao para sila din ay lumakas ang loob, magkaroon ng pag-asa at lumaban dahil sa pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, sumasa atin ang ating Diyos. Kasama natin siya. At sigurado ko, I believe na nangunguna ang Diyos sa pakikipaglaban natin sa ating buhay. Dahil siya ang ating pinagkakatiwalaan, inaasahan, siya ang ating shield, mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa ngayong umagang ito. I pray marami tayong natutunan. Tayo po ay muling mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Muli tayo magpasalamat sa narinig nating salita ng Diyos ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Lord, salamat na naman sa iyong salita na aming nabasa, napakinggan ngayong umagang ito, na nagtuturo sa amin na isabuhay namin ang iyong mga salita. Turuan mo po kaming gumawa ng kabutihan. Turuan mo po kaming maisabuhay ang iyong mga salita. Turuan mo po kami, Lord, na ang iyong mga salita ang daladala namin everyday sa pakikipaglaban sa aming buhay. Salamat po sa umagang ito, may natutunan na naman po kami. Sinamahan mo na naman po kami, tinuruan mo na naman po kami, pinayuhan mo na naman po kami. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat po. Lord, maraming salamat din sa patuloy na pakikinig ng aking mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya ng iyong mga salita. I pray, Lord, na kung ano man yung kanilang pinapanalangin ngayong umagang ito, mamaya, everyday, Lord, I pray na pakinggan mo po ito at tugunin sila sa kanilang panalangin. Kung ano man yung kanilang pangangailangan, Lord, I pray na ipagkaloob mo po ito sa kanila. Kung ano man yung hinihingi nila, kalakasan, kagalingan ng sakit at karamdaman, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ay ipagkaloob mo sa kanila. Kung hinihingi nila, Lord, na magkaroon ng trabaho, makapag-abroad, Lord, kung yun ang will mo po, I pray pagkaloob mo po sa kanila. Kung nananalangin ng mga tao about na maging maayos yung kanilang relationship, about sa kanilang pamilya, Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus
ito po ay pagkaloob mo. I pray na maging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming mga buhay, lalo-lalo na ang buhay ng iyong bansang pinili, ang mga Israelita. Huwag mo po silang pabayaan. I-bless mo po sila. Kaawaan mo po sila. In Jesus' name. Thank you, Father God. Dahil I believe na dinig mo po ang aming mga panalangin ito. At ito po ay iyong tinugon na. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection po sa amin lahat. At salamat na naman, nagtagumpay po ang gawain ito. Dahil narito ka, sinamahan mo na naman po ako, sinamahan mo na naman po kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Dinig na dinig niya ang ating panalangin at kitang-kita niya ating ginawang ito na pag-aaral ng kanyang salita. Kaya magpatuloy tayo na sumunod sa ating Diyos. Isabuhay ang kanyang salita at tanggapin niyo ang pagpapalang galing sa Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.